Dito guys, gumala na naman ako sa iba't ibang clan at ito yung clan na napasukan ko. Kaya shout out sa mga taga Batangas tribe. Kung mapapansin nga natin dito guys ay sobrang lalayo ng agwat ng mga chat nila. So ibig sabihin, parang medyo hindi ata sila active sa chat. Kadalasan pa naman kapag hindi gaanong active sa chat yung clan, hindi rin sila gaanong active sa war. Kaya dito sinilip ko nga yung warlag nila at eto nga guys, hindi nga ako nagkamali dahil parang mas marami pa yata yung pula kesa sa green. So ibig sabihin parang medyo mas madami pa ata yung talo nila kaysa sa panalo. Mahirap naman kasi talagang manalo sa war lalo na kapag hindi active yung mga members. Kaya dito nga naisipan kong makisali sa classic war nila. So itatry natin kung makakaya nating ipapanalo yung susunod na war nila kapag sumali tayo. Kaya dito nagsabi na nga kaagad ako. Sabi ko pasali po ako next war. Kaso nga lang guys walang naka-online. Kaya hindi ko rin naipasok yung iba ko pang mga account. Pero sabi ko sige okay lang yan. Aantayin ko na lang na may mag-online na co-lead o kaya yung leader. Tapos maya-maya lang guys pag open ko ulit ay eto na nga. Na-promote na nga ako nung leader kaya ngayon ay pwede ko nang i-invite yung iba ko pang mga account. Kaya dito dali-dali ko nang in-invite lahat yung mga account ko para maipasok ko lahat. Syempre mas maraming account, mas malaki yung maitutulong natin sa war. Bale dito nga guys ay eto na nga. Naipasok ko na nga lahat yung iba ko pang mga account. Kaya ngayon 6 na account na yung kasali sa akin dito. Bale tag-iisa nga pala yun guys mula TH12 hanggang TH17. So fast forward tayo guys, dito nga ay sinali nila ako sa Classic War. Bali 12 hours pa nga pala guys bago matapos yung laban namin. Kung makikita nga natin dito ay medyo madami pa talaga yung natitirang base sa kalaban. Na 3 star na yung number 2 tsaka yung number 3 pero ang dami pang naiiwan sa taas tsaka sa gitna. Habang dito naman sa amin ay ang dami pa ring natitirang base. So mukhang pati yung kalaban talagang nahihirapan din. Bali siya nga pala guys. May 4 lose streak na pala itong clan na napasukan ko. Kaya ngayon, itatry talaga natin yung best natin para mabasag yung lose streak nitong clan na napasukan natin. Kaya tara guys, simulan na natin. So ngayon, i-check natin yung mga base ng kalaban. Etong number 24 tsaka 25. Hindi ko na to atakin kasi sigurado naman ako. Kayang-kaya naman siguro to ng mga kasamahan ko. So dito tayo sa number 17. I-check natin. So kakayanin ba to ng TH13? So, nakasingle yung mga IT. So, gamitan natin ng Blizzard. Kapag nakasingle yung mga IT, talagang Blizzard yung ginagamit ko So, iset natin dito yung Blizzard Lavaloon. Blizzard Lavaloon, kuha tayo ng backup. Okay, all goods na yan. Hindi na tayo magpapalit yan. Basta, diretso na yan. Number 17, Blizzard Lalo. Kasi kailangan din natin madaliin yung atake dahil ang dami nating babanatan ngayon. So, ibiblimp ko lang yung Town Hall. Kailangan masira natin yung Town Hall sa Blizzard. So, lapag. Rage. Invi. Sayang, hindi pa nasira yung isang IT sa likod. Ay! Yun lang, nasabugan pala yung mga Super Wizard. So, ang konti nang nakuwang value ng Blizzard natin dun Nasabugan ng Town Hall. Sige, lapag ko na dito yung King and Queen. Adunter ko tong enemy Queen. Ala, hindi nasama sa priest yung IT. Queen, pasok! Queen, pasukin mo yung IT at baka matutukan na naman yung BK. Ayan na nga, natutukan na nga yung BK. Kailangan ko yatang mag-freeze ulit. So, butasan natin dito. Tanggalin ko na itong mga kalat dito. Itago ko lang yung BK guys. Ay kaso na-force yung ability. Sayang. Nasayang yung Earthquake Boots. Sige okay lang yan. Si RC ilagay ko na dito siguro. Si Archer Queen kailangan niyang sirain yung IT. Teka lang. Ano ba yung bantay ng base? So yung Archer Queen ability guys na-force na. RC ability gamitin ko na rin. Tapos maglalabaloons na ako. So lavaloons na tayo dito. Warden. Mga pang clean up. Si Archer Queen buhay pa, pero wala na. Cloned Archer Queen na lang pala yun. So yung Lava Hound, sige isa pa. Warden ability gamitin ko na. Haste Spell. Balloon, Balloon, Balloon. Lagay ako ng Haste Spell dito. Balloon dito. Sige, lagay ako ng... Ay hindi, mamaya na. So i-freeze ko muna siguro tong Scatter Shot. Tapos, lagay ako ng haste spell dito para diretso yung mga balloons doon sa scatter shot. Nice! So, dito madami pa yung natitira nating balloons. Wala nang defense. So, siguradong 3 star na to. Merong nanonood kaninang isa.
Kakampi ba natin yon o kalaban? So wala na, yung poison hindi na nagamit. Siguro yung bantay ng base Ice Golem. Kasi hindi lumabas yung iba eh. So siguro Ice Golem yung bantay. So wala na, tres na to. Okay, so itong isang attack ng TH13 natin guys, subukan pa nating ibanat doon sa kasunod na base. So try natin kung makakatulong pa yung isang attack. Uy, dalawa na pala kaming naka-online dito. So dito nga guys, meron palang isang naka-online sa mga kasama ko at siya pala yung nanonood. Kaya shoutout kay Hermie kung nanonood ka man. So ngayon, isang attack pa sa Town Hall 13. So number 16, kaso TH15 to eh, kakayanin ba to? Sige nga, try nga natin kung kakayanin to ng TH13. Blizzard. Siguro dito ako magbe-Blizzard. Sana makaabot. Abot guys, abot. Okay, lapag. Rage. Hindi. Hindi ulit. Yun, sira pa yung isang IT na nasa likod. Sige, siraan mo pa yung scatter shot. Nice. Ice Hound yung bantay. Kaya pala hindi lumabas yung bantay kanina. Ayun, Ice Hound pala yung bantay. Naku, hindi nasira yung isang single. Pero sige, okay lang yan. Banatan ko muna tong Ice Hound sa labas para hindi na makasakit mamaya. Poisonin ko na maaga. Bali, magiging problema ko pa tong single IT na to eh. Siguro, papasukin ko na lang dyan yung heroes. Tanggalin ko muna to. Tapos, ilagay ko na dito yung king. Lagay ako ng Ice Golem dito mamaya pang support sa king. Kasi meron ditong single IT, baka matutukan yung BK. Uy! Uy, wag nyong gulpihin yung Archer Queen ko. Naubos yung buhay ng Archer Queen doon ah. Pasok BK. Ay kaso yung... Ayun na nga yung IT, nakakasakit pa nga. So wait lang, pinag-iisipan ko pa kasi kung saan ako maglalapag ng lava dons eh. King ability siguro gamitin ko na. Kung magpi-freeze pa ako ng isa, sayang na. Si Archer Queen, papasok siya dito. Siguro pwede akong dito maglava dun. Sige. So, butasan natin dito. Queen ability. Si RC dito. Tapos, lava loons. Warden. Pang clean up sa likod. So, yung Archer Queen guys, ayun no. Kaya pa niyang tanggalin yung mga depensa na nandito. Warden ability gamitin ko na. Haste spell tayo dito. Archer Queen boy pa. So, lagay pa tayo dito ng another set ng lava loon. Balloon, balloon, balloon. Pang clean up. Nice one. Ang laki ng nakukuhang value ng Archer Queen. So, haste spell dito. I-freeze ko to. Haste spell dito. Meron pa ditong enemy warden. Pero meron pa tayong headhunter dito. Sige, i-freeze ulit natin to. Ay, enemy queen pala yon. Sige, RC ability gamitin ko na. Wala na. 3 star na to. Ang haba pa ng oras. Ang dami pa nung balloons. Wala nang naiiwang defense. So, matic 3 star na to. So, yun nga guys yung pangalawang banat natin. Kumbaga parang TH13 versus TH14 Max 2 eh. Medyo mismatch talaga. Pero dahil napaganda yung value ng Blizzard, kaya ayun, na 3 star pa din. Kung meron nga pala kayong bibilin sa shop guys katulad ng mga magic items, gems, skins, or scenery, ay pwede po kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin po akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusupport. So dito naman tayo guys sa Town Hall 14. Ito naman yung sunod na ibabanat natin. Uy, may bumabanat sa mga kasama ko ah. Sige, panoodin natin si Santiago Jose. Anong ginagamit ni Santiago Jose? Grabe, napakadaming dragon. Wait lang, wala siyang Grand Warden. Hindi siya gumamit ng Warden or baka naman naka-upgrade. Kakayanin ba to? Ang sakit ng gitna guys. Oh, naka-rage yung gitna ng base. Parang alanganin ata to ah. Pero wait lang, ang dami pa kasi ng dragons niya. Tapos yung dragons niya, max. Ibig sabihin TH17 pala tong si Santiago. Ay, siya pala yung number 3. Kaya pala eh. Kaya pala max yung dragons niya sa TH17.
Kaso lang, kakayanin ba? Nako. Ang dami ng dragons dito. Yung BK buhay pa, tapos yung Bakulaw buhay pa. Teka. Marami pa yung dragon eh. Kakayanin kaya? Yun. Natanggal pa ng BK yung isang multi-archer tower. Hindi naka-phoenix yung BK kaya mamamatay kagad yung king dito. Nice! Natanggal pa ng BK yung isang multi-IT. Kaso lang yung town hall, kakayanin ba ng dragon? Kakayanin ba? Ang dami ng air traps. Yari. Wala, hindi kaya guys. So, nice try kay Santiago. Hindi ko sure kung wala siyang warden. Or hindi ko sure kung naka-upgrade yung warden niya. Kasi hindi siya gumamit ng Grand Warden eh. So, baka nga naka-upgrade yung warden niya. Sinusulit yung Hammer Jam. Okay, si Hermie. Panoodin natin si Hermie. So, syempre, papanoodin natin ditong umatak yung mga kasamahan ko. So, ang gamit ni Hermie, Yeti Super Archers. Tapos, meron siyang 3 revive spell. Yung Town Hall. So, ginamitan ng Rage yung gitna para matanggal yung Town Hall. Yung BK at Archer Queen, andito sa labas yung BK at Queen, nagsama. Grabe, meron pa siyang 3 revive spell. RC ability ginamit. So, yung 3 revive spell, pwede niyang gamitin to kay RC mamaya. Kung sakaling mamamatay dito yung RC. Ayun na nga, binuhay kaagad yung RC. Yung Warden, naku, madededo din si Warden dito. Meron na lang siyang 2 revive spell guys ha. Binuhay niya yung Warden. Sige, binuhay niya rin yung Warden. So, hindi lang pala kay RC niya gagamitin yung revive spell, pati pala kay Warden. Eto, pag nadedo si RC, pwede pa niya ulit gamitin yung isang revive spell kay RC. Wala na. 3 star na to. Si Warden yung binuhay niya, hindi si RC. So, napakahaba pa ng oras. Buhay pa yung Warden, yung Archer Queen, full health pa. Wala na. 3 star na to guys, linis na lang to. Wala nang naiiwang defense eh. So, nice attack para kay Hermie. So, 3 star na to. So, dahil doon, nabawasan yung lilinisin natin. So, nice attack para kay Hermie. Teka lang, TH40 na tayo eh. So, etong nasa baba, hindi ko na to babanatan. Sila na yung bahala doon. So, yung number 15, kakayanin ba to? Naka-single IT na naman guys, oh. Naka-single IT na naman. Siguro gamitan ko naman to ng Queen Charge lalo. Sige, subukan natin. So, mag-Queen Charge lalo tayo. TH14 versus TH15. Using Queen Charge lalo. Queen Charge lalo. Ay, kaso wala pala akong naka-reading Queen Charge lalo. Siguro Twin Hugs na lang guys. Twin Hugs na lang. So, Twin Hugs. Kuha tayo ng Twin Hug Riders. Tapos, kuha tayo ng backup. Okay, all goods. So, number 15. Let's go. Using Queen Charge Twin Hog Riders. Makakapag-flame flinger ba ako dito? Yun, makakapag-flame flinger ako guys. Unahin ko yung Archer Queen dito. Tapos, flame flinger ako dito. Kailangan matanggal ng flame flinger. Ito, tsaka yung scatter shot. Bonus na lang kung ano pa yung ibang matatanggal. Si Archer Queen naman, kailangan niyang pumasok sa loob ng IT. Tsaka nung Monolith, may enemy Warden. Sakit naman ng enemy Warden. Binigla mo naman yung Archer Queen. Lagay tayo ng Cocolon, baka may mga traps. Skeleton spell pang distract sa single at Monolith. Kaso medyo na-late ng konti. Kaya kailangan ko pa rin mag-freeze. Cocolons, baka may mga traps. Ito yung mahirap guys kapag magki-Queen Charge ka na may kaharap na single IT eh. Talagang magagastosan ka ng magagastosan sa freeze. So, pagpasok pa lang ni Archer Queen dito, wala na. Sigurado na kagad kay Archer Queen yung Town Hall. Sige, i-rage ko muna yung Queen. Tapos yung King, ilagay ko na dito. Tanggalin ko tong mga kalat sa labas. Yung BK naman, kailangan niyang pasukin yung scatter shot. Palakihin ko yung butas para makapasok si BK. Yun know. Boom! Sakto. So, may daan na yung BK papasok sa scatter shot. Yung flame flinger naman natin, ayun na, ginagawa niya na yung trabaho niya. Tapos yung Archer Queen, saktong-sakto rin dun sa loob. Siguro mag-wall break ako sa Town Hall. Siguro 3 magkakasunod na wall breaker ilapag natin para yung iba pupunta sa Town Hall, yung iba naman pupunta dun sa papuntang Eagle. Ay kaso masasabugan pala yung wall breaker. Sige, okay na nga yan. Ayun yung King ability, buti naka-Earthquake Boots.
So yung ability ni King ang bumutas ng wall. So makakapasok na yung Archer Queen sa gitna. So ngayon ilagay ko na dito yung mga Super Hog Riders. Warden, RC, sama-sama na yan. I-rage ko muna yung Queen. Tapos Headhunter. Isabay natin to sa mga troops. Warden ability. Lumabas na yung bantay Po-poison ko na ba yung bantay? Sige, poison na natin yung bantay. I-rage natin dito yung mga Super Hog Riders. Tapos, baboy. Teka lang, kailangan kong i-freeze yung IT. Tapos, dito baboy ulit. Mga pang clean up. Yung mga wizard, ipaglalapag na rin natin. So, wala na. 3 star na to. RC ability, Queen ability. Ang dami pa nung natirang baboy, guys, Grabe, sarap talagang gamitin ng Queen Charge Twin Hugs. So, TH14 versus TH15 using Twin Hugs. Naka 3 star nga tayo dito. So, next. Number 14. Siguro, ito na rin yung gamitin natin. So, i-check muna natin yung base. Syempre, para makita natin kung saan tayo magsisimula. Ay, wait lang. Guys, parang ang sarap gamitan nito ng bleachers. Dikit-dikit yung gitna, guys, Sige nga. Try nga natin mag-bleachers dito. Meron ba akong bleachers dito? Bleachers, meron ba? Wala So, siguro blizzard na lang. Sige, blizzard na lang. Magbe-blizzard lava balloons naman tayo. Sa TH14. So, tanggalin. Sige, kuha na lang ako ng isa pang headhunter. Ayan, pwede na yan. Kuha tayo ng backup. Tanggalin ko na to. Okay, so blizzard lava balloon. Kasi magkakadikit yung base, guys. Magkakadikit yung defense ng base. Yung mga ganyang dikit-dikit, ang sarap niyang gamitan ng blizzard o kaya bleachers. So, wala akong naka-ready bleachers, kaya eto na lang. Blizzard na lang yung gagamitin natin. So, ngayon, simulan natin ng blizzard. Saan tayo magbe-blizzard dito? Blizzard. Nakatuto kasi yung mga air sweeper Pero ipipris ko na lang pala. So, lagay tayo ng lava to tank. Blimp. Ipris ko muna to. So, lapag ng Envy. Rage. Envy. Envy ulit. Guys, tingnan nyo naman. So, kapag kasi dikit-dikit yung mga defense, kapag binanatan yung mga dikit-dikit na yan ng Super Wizard, ayan gumagapang yung chain lightning nung Super Wizard. Kaya tingnan nyo, kahit ang layo ng ibang defense, nadadamay. So, yan yung kagandahan kapag dikit-dikit yung defense, tapos gagamitan mo ng Blizzard. So, Archer Queen, ilapag ko na muna. Tapos, banatan ko muna itong bantay. Mas maganda kung yung King and Queen dito pupunta sa Eagle. Kaso wala akong sneaky goblin. Hindi ko mapapaliko si Archer Queen. So, butasan ko nga dito. Diyan natin papapasukin yung BK mamaya. Sige, BK, isama na natin kay Queen. Teka lang. Yung Archer Queen pupunta sa Mortar. Teka lang Sige, ilagay ko na dito yung King. Kung hihiwalay si Queen, si RC na lang yung isasama ko kay King. Hihiwalay ba si Queen? Humiwalay nga, guys. Sige, okay lang yan. So, ang gagawin ko na lang, si RC na lang ang isasama natin kay King. Sige, wall break pa tayo ng isa dito para makapasok yung BK. Ayan na, si Archer Queen. Ngayon, siya na lang yung bahala dito kasi dyan siya pumunta BK ability gamitin ko na para ma-open na yung gitna. Ayan, tapos pwede na ako mag-lava balloons. Sige, lava, balloon, warden, mga pang clean up, warden ability, haste spell dito. Yung RC pala na force na rin yung ability. Pero okay lang yan kasi wala na. Yung mga balloons na yung uubos dito Kahit hindi ko naasahan dito si RC, kayang-kaya na to. Sige, headhunter ko yung enemy king. I-freeze ko to. Mga pang clean up, gamitin na natin. Wala na. 3 star na to. Grabe guys. Pag talaga dikit-dikit yung mga defense at ginamitan mo ng Blizzard Lava Balloons, talagang nakakalamang yung 3 star. So grabe guys. Ang lakas talaga ng Blizzard Lava Balloons kapag dikit-dikit yung mga defense. Kasi bukod sa malaki na nga yung nakukuhang value ng Blizzard, hindi pa nahihirapan yung mga balloons kasi magkakalapit na nga lang yung mga defense. Kaya ayun, another 3 star ulit. So, dito naman tayo guys sa TH15. Ito naman yung sunod na ibabanat natin. Ayun, umaatak ulit si Hermie. Panoodin natin si Hermie. So, ang ginagamit niya dito ganun pa din
Yeti Super Archers pa din. Naku, na spring trap yung mga Yeti niya. Na spring trap. Ang dami palang spring trap dito sa pinaglapagan niya ng Yeti. Nasayang tuloy yung ibang Yeti. Siege Barracks pala ang ginamit niyang troops. Machine. Siege Barracks. King ability ginamit. Warden ability ginamit na rin. Kaso lang parang naubos na yata yung mga troops niya. Konti na lang yung natira dito eh. So, ginamitan ng freeze yung multi-archer tower. Yung Archer Queen. Nasa labas yung Archer Queen. May sariling mundo. Naku, delikado to ah. Delikado to guys. Ang dami pa nung masasakit na defense sa gitna. Wala na siyang naiwang troops kasi nalapag niya na lahat yung troops niya eh. So wala to guys. Hindi to kayang ma-3-star. Nice try para kay Hermie. So ngayon itong TH15 ko guys. Parang tingin ko mas maganda yata kung sa taas ko to ibabanat. Mas maganda kung sa taas. Kasi tingin ko mas mahihirapan sila sa taas eh. Ay wait. Siguro unahin natin yung taas. Sa number 1 na tayo magsimula. So ngayon, lipat tayo ng TH17 para kumbaga ang gagawin natin, pababa. Para ma-maximize natin yung tulong na kaya natin gawin dito. Sige. So ang gamit, ay wait, naka-e-drag. So gumamit tayo dito ng, siguro Root Riders. Sige, magro-Root Riders muna tayo. Okay, Root Riders and Valkyrie. Kuha tayo ng Rocket Balloon pala. Rocket Balloon. Tapos, kuha tayo ng backup. Tanggalin ko na to ah. Okay. So, Root Riders and Valkyrie. Banata natin yung number 1. Pero, i-check muna natin para makita natin yung base. Sige, pwede na to guys. Let's go. So, unahan natin dito ng RC. Bahala na si RC kung saan siya pupunta. Bahala ka na RC kung saan mo gustong pumunta. Sige, doon ka. Ay kaso, yung pet. Nangunti yung buhay ng pet. Envy. Diretso na Monolith RC. Nice. Inviolet. So, masisira pa ni RC yung Monolith. Inviolet. Sige, tanggalin mo na rin yung X-Bow. Ay, natanggal na pala yung X-Bow. Sige, i-recall ko na si RC. Tapos, Root Riders. Dito ko na ilalapag. Healer. Tanggalin ko to. Yung mga Valkyries, kailangan pumasok sila sa loob. Troop Launcher, ang gagamitin nating machine. Si Queen, gamitin natin dito para mag-activate yung Invis Tower. I-overgrowth ko lang yung Town Hall. Troop Launcher. Si RC isama na natin. Si BK, isama natin si BK doon sa mga... Ay, doon sa Queen. Warden ability, mamaya na. I-poison ko muna yung bantay. Ice Golem dito pang support kay BK. Siguro butasan natin dito. Mas maganda yata kung makakapasok yung BK eh. Sige, Warden ability gamitin ko na. I-overgrowth ko muna tong Hook Tower. Tapos, i-adantar natin tong mga enemy heroes. Yung BK at yung RC meron pa silang ability ah. Etong Rocket Balloon pwede ko tong gamitin dito sa multi-archer tower. So, tanggalin ko tong mga kalat sa labas para yung BK mapilitang pumasok sa loob. Eto, mga linisin sa labas, tanggalin na natin. RC ability gamitin ko na. Naka-Rocket Spear to eh. Skeleton Spell, naku baka mahook si RC. Si Warden ang nahook. Sige, okay lang yan. Pero wala na, 3-star na to. BK ability gamitin ko na para makapaglinis ka agad. Ayan, gamitin na rin natin dito yung mga natitirang Barbarians. So, wala na guys, stress na to. So, Root Riders attack sa base ng number 1. So ngayon i-check natin yung iba pang mga base ng kalaban. Sana malinis natin yung taas. Or sana umabot yung mga attack ko para malinis yung mga natitirang base ng kalaban. Kasi masyadong madami eh. Kaya hindi ko sure kung aabot yung mga attack ko dito para ubusin lahat. So ngayon dito tayo sa number 4. Kuha muna tayo ng backup. Ayan, nagchat-chat pa dito. Ay, si Hermie pala yung nanonood. Ayan, shout out kay Hermie. Nanonood si Hermie. So number 4. Tara, let's go. Root Riders, Valkyrie ulit. Ay, same base. Parehas ng base.
Katulad to nung inatak natin kanina eh. Nagkaparehas yung base ng kalaban. So, dito na ako mag-RC. Envy. Envy ulit. Naku, yung pet ni RC. Naku, yari, namatay yung pet. Damay na natin yung IT. Hindi masisira dito yung monolith eh, pero okay lang. Okay, recall, pwede na yan. Queen ability. Tapos, Root Riders and Valkyries. BK, Troop Launcher. Poison sa bantay. Overgrowth muna natin yung Town Hall tsaka yung monolith. Pasok sa loob, pasok. Then, Warden ability kasi may Rage Tower. Ice Golem dito guys, pang support sa BK. Headhunter. Teka lang, headhunter natin yung enemy queen. Ay, yung enemy warden. So, meron ditong enemy queen guys, oh. Headhunter nga natin to. Daya talaga ng enemy queen guys, tingnan nyo. Nasa loob siya ng wall habang binabanatan niya yung Valkyrie. I-overgrowth ko muna to. Tanggalin ko na nga itong mga kalat sa labas para yung BK pumasok. RC ability, mamaya ko na to gagamitin. Tanggalin ko na to. Skeleton spell, gamitin ko siguro dito pang distract mamaya sa ricochet cannon. RC ability, rocket balloon, gamitin ko na dito. Sige, BK ability gamitin ko na rin para makatulong na yung spiky ball. So wala na, 3 star na to. Pagdalapag na natin yung mga wall breaker na natitira. 54 seconds. Ang dami pa ng Root Rider. Boy pa yung 3 heroes. So matic na to guys, siguradong 3 star na to. So dito naman tayo guys sa Town Hall 16. So itong Town Hall 16, dito na natin ibabanat sa mga Town Hall 17. Siguro gamit tayo dito ng Fireball Rocket Balloon. Kasi nakapag Root Riders Valkyries na tayo eh. Fireball Rocket Balloons naman dito. So iset natin to. Si Warden, sige pwede na nga yan, Angry Jelly. Kuha muna ako ng backup. So kuha tayo ng... Hindi, tanggalin ko muna to. Tapos, ayan. Bawas nga ako nito. Dagdag ako ng Envy. Dagdag ako ng Ice Block. Bawasan ko to. Dagdag ako ng Rocket Balloon. Yan, pwede na to. So tara guys, check natin yung mga base ng kalaban. So basag na yung 1 to 4. I-check naman natin tong number 5 para pababa yung gagawin natin. Fireball Rocket Balloon, kakayanin ba to? So, tingin ko naman parang kakayanin. Kaya tara, banatan na natin. So, Warden Walk. Saan tayo mag-Warden Walk? Guys, sa Town Hall. O kaya dito sa IT. Pag na-fireball natin tong IT, napakadaming matatanggal dyan sa gitna. So, matik, eto na yung gagamitin natin. Flame Flinger, siguro dito. Wait lang, meron kasi ditong enemy RC. So, banatan ko lang tong enemy RC. Lagyan muna ako ng Ice Golem. Then, pag na-dedo na yung Ice Golem, Headhunter. Ay, kaso hindi nadamay. Isa pang Headhunter. Kailangan ko kasing mapatay itong enemy RC eh. Nice. Then, Flame Flinger. Para makakuha ng malaking value yung Flame Flinger. Okay, so yung Fireball, dito natin papatamain sa IT. Sana mapatama natin doon. Laking value nun pag tumama doon. I-freeze ko lang tong enemy queen. Lagay tayo ng Cocolon, baka may mga traps dito. So ngayon si Flame Flinger, kaya niyang tanggalin tong Scatter Shot, yung IT, tapos itong mga depensang nakapalibot dito. Laking value nun. I-rage ko na yung Warden kasi meron ditong multi-gear. Tanggalin ko na rin siguro etong Archer Tower na to. Baka mamaya dyan pamaligo yung Fireball eh.
Pwede na siguro to. Hindi, antayin kong matanggal yung scatter shot. Pagkatanggal ng scatter shot, mag-ice block na ako. Wait lang, kailangan kong bantayan yung flame flinger. Sige, Yeti. Ilagay ko na yung Yeti. So, ngayon, unahin ko yung ice block. Para hindi gagalaw-galaw si Warden pag nag-fireball tayo. Okay, fireball. Boom! Sakto! So, doon pa lang, ubos yung gitna ng base. Ang dami nung X-bow kanina. Naubos lahat. So, yung flame flinger natin, all goods pa din. So, nasira na ni Warden yung town hall. Ay, naku, lumabas yung bantay. Sige, sige, di bali, okay lang yan. Dito pupunta yung Warden eh. So, ang gawin natin, dito yung King and Queen. So, tanggalin ko lang yung monolith. BK, Archer Queen. Hindi nasira yung monolith ah. Sige, butasan natin. King ability siguro gamitin ko na. Wala na akong headhunter. Naubos na kasi eh. Tanggalin ko na to. So, yung bantay pumunta kay Warden. Mas maganda. Sige, poison na natin yung bantay. Si Archer Queen, kaya nang tanggalin ni Archer Queen tong mga depensa na nandito. Sige, Queen ability gamitin ko na. Tapos yung RC, dito na lang. Ay, hindi pala naka-rocket spear to. Ginamit ko kaagad yung ability, sayang naman. Teka, butasan nga natin para makapasok si Queen. Yung oras kasi, nanggugulo yung oras eh, namumula eh. Kapag talaga nakikita kong namumula yung oras, parang medyo nagmamadali na ako. Medyo nakakatroma na ako sa time failed eh. Bilis, bilis, bilis. 10 seconds. Sana wag masayang tong atake na to. Nagtitipid pa naman ako sa attack. 3, 2, 1. Ayun, buti na lang sakto. Buti na lang sakto. Kasi kung hindi na 3 star yun, sayang yung isang atake. Eh, naghahapit pa naman tayo sa attack kasi nga, medyo madami tong kailangan nating linisin. Grabe, pinakaba pa tayo ng konti dun ah. Sige, check naman natin tong number 6. Number 6, kaya ba to ng fireball rocket balloons? So, tingin ko kakayanin. Kaya, sige, banatan na natin. Kuha muna tayo ng backup. So, ganun pa rin. TH16 versus TH17. Number 6. Tara, banat. Fireball. Saan tayo magpa-fireball? Sige, sige. Dito tayo mag-warden walk. Dito, dito. Tapos yung fireball, papatamain ko yung fireball dito. So, ice block kay Warden pagkatanggal ng Wizard Tower. Okay, ice block. Invi. Fireball. Yun, sakto. So, ngayon, ipi-flame flinger ko naman to. Ay, wait. Kailangan kong itago to. Para yung Warden, doon pupunta. Warden, doon. Yun. So, ngayon, ipi-flame flinger natin to. Tanggalin ko na to. So, Yeti. Gamitin natin dito yung Yeti. Bali, trabaho ng flame flinger dito. Uy, may lumabas na Tesla. Daming Teslang lumalabas dito. Baka mamaya meron pa dito ha. Okay, so trabaho ng flame flinger kay... Ay, wait. Hindi pa natatanggal yung mortar. Tulungan ko na nga gamit rocket dun. So, trabaho ng flame flinger, kailangan niyang tanggalin yung scatter shot. Lahat ng mga depensang kaya niyang abutin dito, kailangan niyang tanggalin. So, yung oras, baka mamaya kapusin na naman tayo, kakadaldal. Kailangan ko nang ilapag dito yung Queen. Kasi 1 minute and 40 seconds na lang. Kaya ba, Warden? Sige, lagay na ako ng Ice Golem, Ball Break, BK, Headhunter. So, yung Warden okay pa din. Tanggalin ko na itong mga kalat dito. Tsaka dito. Ah, hindi. Sige, tanggalin ko na to. Wait lang ha, hindi pala nakaabot yung Wall Breaker. Sige, isa pang Wall Break. So, zoom out tayo para makita natin lahat. Para makita natin yung King, makita natin yung Warden. I-reach yung Warden. BK ability. Naku. Teka lang, i-rocket balloon ko yung monolith. Kasi makakasakit pa to kay Archer Queen. So, si RC, dito ko nagagamitin si RC. I-rage ko ulit yung Warden. Yung mga rocket balloon, pwede ko na tong gamitin dito sa labas, pang tulong.
Si Archer Queen, nadidelay si Archer Queen dahil doon sa Ice Hound. Doon sa Lava Pups. Sige, tanggalin na natin itong mga defense dito. I-freeze ko lang yung Town Hall. Mga pang clean up na minions, ipagdalapag na natin. RC and Queen ability gamitin ko na rin. I-freeze natin yung IT. Wala na. So, another 3 star na naman to guys. 30 seconds. Ang dami pa nung natira nating troops. So, ayun. TH16 versus TH17. Naka 3 star ulit tayo. Guys, ngayon iisa na lang yung account na pwede kong ipang-attack. Iisa na lang. Yung TH15 na lang. So, durog na yung 1 to 6. Kaso nga lang, ang problema, dadalawang attack na lang yung kaya kong gawin dito. Kasi yung TH15 na lang yung may attack sa akin dito eh. Yung TH12, hindi na yun makaka 3 star dito kasi masyado nang mataas to eh. So, kakapusin. Kakapusin ako ng attack guys. Depende pa rin talaga sa mga kasama ko dito kung makaka-perfect kami. So kung sakaling ma-3 star ko tong 7-8, kailangan nilang linisin etong mga maiiwan sa baba. So dito nga guys, talagang kukulangin ako ng pang-attack para malinis lahat etong mga nasa taas. Kaya ngayon, talagang kailangan pa rin maka 3 star nung mga kasamahan ko para maka-perfect kami. Kaso nga lang guys, dito nagkaroon pa ako ng problema dun sa last 2 attacks. Dito sa unang banat, gumamit ako ng RC charge with Root Riders. Kaso nga lang guys, namatay yung RC. Ang mahirap kasi dito, TH15 versus TH17 to. Kaya ayun, sa bandang huli talagang hindi na kinaya. Tapos dito naman sa pangalawang banat, ganun pa rin. Town Hall 15 versus Max TH17 pa din. Dito naman gumamit ako ng Fireball Rocket Balloons. Kaso nga lang guys, ang problema, paling ang Fireball. Hindi tumama doon sa dapat patamaan. Kaya ayun, nasayang lang tuloy yung Fireball. Pero makakaya ko pa sanang i-recover. Kaso nga lang, ang naging problema naman, kinulang sa oras. Kaya ayun, nasayang tuloy yung dalawang attack ng Town Hall 15 ko, walang naitulong. Pero di bali okay lang naman. Kasi kung makikita naman natin dito, konti na lang yung natirang base sa kalaban eh. Nalinis na yung taas, tapos malinis na rin yung ibang bahagi sa baba. Kaya ngayon ang problema na lang dito yung mga nasa gitna na lang. So nakadepende na lang talaga sa mga kasamahan ko kung makaka-perfect kami. Pero guys, natapos yung laban namin sa score na 63 to 44. Hindi man kami naka-perfect, pero okay na din. At least naputol yung lose streak nitong clan na napasukan ko.